ang brilyante ng Timog Silangang Asya. Ang Pilipinas ay isa lamang transaksyon sa buhay ko. Hindi bababa sa iyon ang naisip ko noon. Ako si Anya Petrova. At sa loob ng 8 taon, nagtrabaho ako bilang flight attendant para sa isang kumpanya ng eroplano sa Russia. Tinawag ako ng mga kasamahan ko na Ice Queen. Bakit? Dahil nakapunta na ako sa 25 bansa, ngunit wala pa akong nakain na pagkain na nag-iwan ng impresyon at wala pa akong nakitang tanawin na nagpabagsak ng luha ko. Ang Eiffel Tower sa Paris ay isa lamang istruktura ng bakal. Ang Colosseum sa Roma ay isang tumpok lamang ng mga lumang bato. Ang Statue of Liberty sa New York ay isa lamang estatwa ng tanso. Para sa akin, lahat ng lugar sa mundo ay pareho. Isang lugar lang ng trabaho. Puno ng selyo ng iba't ibang bansa ang pasaporte ko, ngunit walang espasyo sa puso ko para sa alinmang bansa. Komportable ako sa pagiging walang pakialam. Para sa akin, ang pagpapakita ng marupok na damdamin sa paglalakbay ay tanda ng kahinaan. Anya, sa Pilipinas tayo, hindi ako lumingon, nagbabasa ng flight manual. Isang isla lang iyan sa pagitan ng Japan at Indonesia. Isang overnight stopover lang. Aalis tayo kinabukasan. Si Ekaterina naman, nanlalaki ang mga mata. Robot ka ba talaga? May biro sa pagitan namin na ako raw ay isang robot na nasira ang emotion chip. Hindi iyon nakakatawa. Nasa flight preparation kami. Sa TV ng eroplano, may ipinapalabas na pelikula tungkol sa Pilipinas. Ang eksena ay nagpapakita ng isang bayani na nakikipaglaban sa kalaban sa gitna ng bukirin. Ang ganda ng mga pelikula ng Pilipinas, hindi ba? Sabi ng co-pilot, napabuntong hininga, tulad ng anak ni Vilma Santos. Nagkamit pa ng awards, pelikula ay pelikula, kibit-balikat kong sagot. Airport at hotel lang naman ang pupuntahan natin. Nang lumipad ang eroplano mula sa Moscow, abala ang pasahero sa tabi ko sa pagbabasa ng travel guide ng Pilipinas. Lihim akong natawa. Napakawalang malay ng mga turista. Pare-pareho lang ang lahat ng bansa. Anya, wala ka pa bang nagustuhang bansa kahit minsan? Tanong ni Lena habang iniaabot ang kape. Pare-pareho lang ang mga airport. Duty-free, customs. Iyan lang ang nakikita ko sa loob ng 8 taon. Laging malamig at formal ang sagot ko. Nakaupo ako sa upuan sa tabi ng emergency exit. Nakatingin sa labas, sa 14 na oras na biyahe. Kinuha ko ang klasikong nobela ng Russia. Ang mga tauhan sa libro ay mas direkta at mas madaling maintindihan kaysa sa mga tao sa totoong mundo. Biglang tumunog ang anunsyo ng eroplano. Malapit na kaming lumapag sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, sa Pilipinas. 2:00 ng hapon ang lokal na oras. Bumuntong hininga ako at isinara ang libro. Panibagong checklist na naman ang magsisimula. Mag-check-in sa hotel, maligo, matulog, mag-check out, at lumipad ulit. Ang buhay ko ay parang isang bagahe na patuloy na umiikot sa baggage carousel. Bahagyang yumanig ang eroplano nang lumapag. Ang Pilipinas sa labas ng bintana ay isa lamang malaking syudad. Pagkababa ng mga pasahero, nagsimula kaming mag-ayos ng bagahe. Anya, narinig ko na ligtas daw ang Maynila sa gabi. Gusto kong lumabas, masiglang sabi ni Ekaterina. Nababaliw ka ba? Aalis tayo ng maaga bukas, iling ko. Ngunit sa sandaling iyon, may kakaibang kiliti sa isang sulok ng puso ko. Ano ba talaga ang espesyal sa Pilipinas? Tanong ko sa sarili. Hindi alam kung bakit ako nagkaroon ng ganoong tanong ngayon. Siyempre, hindi ko aaminin. Kung mahuli ako, baka gumuho ang pagmamalaki ko bilang Ice Queen na binuo ko sa loob ng 8 taon sa sandaling lumabas ako ng cabin. Wala akong ideya na ang lugar na ito na isa lamang transaksyon ay magbabago ng buhay ko ng tuluyan. Ang Pilipinas ang magiging 26 na selyo sa pasaporte ko at ito rin ang magiging una na sasakop sa isang puwang sa puso ko. Wala akong inaasahan. Ngunit pagtapak ko sa Ninoy Aquino International Airport, nanlaki ang mga mata ko. Ito ba ay airport? Isang istruktura na tila galing sa hinaharap ang nasa harapan ko.
Maliwanag ang sahig, mataas ang kisame. Higit sa lahat, napakaraming tao. Nasa tabi ko si Yekaterina, kinukuha ang cellphone para magpicture. Anya, tingnan mo, may service robot. Isang pilak na robot ang nagbibigay ng direksyon sa mga turista. Isang tanawin na hindi ko maiisip sa Moscow Airport. Kahit nagkunwari akong walang pakialam, sa totoo lang, nagulat ako. Habang papunta sa customs, naakit din ako ng automated baggage handling system. Ang mga bagahe ay automatikong nagpapalit ng direksyon sa conveyor belt. Sa Russia, karamihan ay tao ang nagbubuhat. Parang may kakaiba rito. Hindi ko sinasadyang naibulalas ang nasa isip ko. Nang makarating ako sa counter, tinanong ako ng opisyal sa Ingles tungkol sa itinerary ko. Maagang flight bukas, malamig kong sagot. Ngunit ang opisyal ay biglang nagsalita sa Russian. Magandang araw, Miss Petrova. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Nagulat ako at tinitigan siya. Paano niya nalaman ang pangalan ko at marunong siyang mag-Russian? Ngumiti ang opisyal. Mayroon kaming impormasyon tungkol sa international flight crew. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Hindi ko maintindihan ang sitwasyon. Sa 25 bansa na napuntahan ko, wala pa akong natanggap na ganitong pagbati. Karamihan ay nagsasabi lang ng next at tatatakan lang ang pasaporte. Paglabas ng airport, dumaan ako sa restroom. Malinis ito. Iyon ang standard. Ngunit sa lababo, may libreng hand lotion. May isang ginang na tagalinis na nagmumop ng sahig. Biglang may dumaang lalaki na tumango at nagsabing, "Natigilan ako." Sa Rusya, ang mga tagalinis ay parang hangin lang, hindi pinapansin. Bakit siya binati ng lalaking iyon? Ang mas nakakagulat pa, masayang ngumiti ang ginang at sumagot, "Ang tanawing iyon ay natural na natural, kaya parang kakaiba ito sa akin, na para akong nanonood ng eksena sa pelikula." Habang naghihintay ng shuttle bus ng hotel, maayos na nakapila ang mga tao. Walang nagdidikta, ngunit natural silang sumusunod sa pila. Kung sa Russia, tiyak na mag-uunahan sila. Ang kakaiba ng mga tao rito, sabi ko kay Yekaterina. Nagsisimula ng matunaw ang Ice Queen. Tumatawang, sabi ni Yekaterina habang sumasakay sa bus. Ang driver ay nagsalita sa Russian, nag-aalok na buhatin ang bagahe. "Salamat, ngunit kaya na namin." Instinctive akong tumanggi. Ngunit ngumiti ang driver at sumagot, "Tungkulin ko po ito." Sa sandaling iyon, naguluhan ako. Bakit ganoon kabait ang mga tao sa islang ito? Mayroon ba silang ibang intensyon? Habang papunta sa hotel, bumungad sa bintana ang tanawin ng Maynila. Nagliliwanag na mga skyscraper, neon lights at malinis na kalsada. Higit sa lahat, mukhang masaya ang mga tao. Transaksyon lang ito, sabi ko sa sarili. Ngunit sa loob ko, nagsimula ng magbago. Ang puso ng Ice Queen ay nagkaroon na ng lamat. Nakarating sa hotel, nag-check-in kami. Ang kuwarto ay mas maluwag at mas malinis kaysa sa karaniwan. Sa labas ng bintana, kitang-kita ang sentro ng Maynila. May mga motorsiklo na nagdaraan sa pagitan ng matataas na gusali, siksik na tindahan at sa malayo ang silhouette ng iba pang skyscraper. May kakaibang ritmo ang lungsod na ito, iba sa mabigat na kapaligiran ng Moscow. Sa kwarto, may Philippine Mountain Tea. Nagtimpla ako ng isa. Ang aroma at matamis na lasa nito ay nagbigay sa akin ng sorpresa. Sa Russia, karaniwang kape lang ang nasa kwarto ng hotel. Ang maliit na detalyeng ito ay nagpabigla sa akin. Nagpalit ng damit si Yekaterina at nagmadali. Gusto ko talagang lumabas at makita ang Quiapo. Narinig ko na paraiso raw ito ng pamimili at may maraming street food. Babalik kami sa oras, promise. Nagningning ang mga mata niya sa pagmamakaawa. Karaniwan, tatanggi ako agad. Ngunit hindi ko alam kung bakit bigla kong nasabi, sasama ako. Nagulat ako sa sarili ko. Sa loob ng 8 taon, hindi ako nag-explore sa lugar
na pinagtatrabahuhan ko. Ang kwarto ng hotel lang ang mundo ko. Talaga? Natunaw na ang Ice Queen. Masayang pumalakpak si Ekaterina. Pagkalipas ng 1 oras, nasa lobby kami. May malambot na musika at amoy ng bulaklak. Sa reception desk, may isang babae na nakasuot ng magandang uniform na parang barot saya. Mukhang totoo ang ngiti niya. Saan po kayo pupunta? Tanong niya. Quiapo, sagot ni Ekaterina. Kumuha ng isang makulay na mapa ang receptionist at ipinaliwanag ng detalyado sa matatas na Ingles ang ruta ng Manila LRT. Bumaba kayo sa istasyong ito at maglakad ng konti. Makararating na kayo. Kung gagamitin nyo ang beep card na ito, may discount pa ang mga turista. Huwag niyong kalimutang mag-tap sa kulay asul na makina. At iginuhit pa niya ang isang simpleng mapa, tinukoy pa ang mga landmark sa daan. Maraming salamat po, nahihiya akong ngumiti. Sa Russia, bihira ang hotel staff na magbigay ng ganoong tulong ng buong puso sa mga customer. Ang kabaitan ng mga tao ay nagparamdam sa akin ng pagdududa. Naghihintay ba sila ng tip? Ngunit ang kanyang tapat na mga mata ay nagpatinag sa pagdududa ko. Ang LRT ay napakalinis. Hindi ka pani-paniwala. Walang kahit isang piraso ng basura sa sahig. Tahimik ang mga tao, abala sa cellphone o nagbabasa. Walang malakas na ingay. Nakarating sa Quiapo. Ang kalye ay puno ng sigla. Mga tindahan ng kosmetiko, damit at restaurant. Si Ekaterina ay patuloy na nagpapahayag ng wow. Pumasok siya sa isang tindahan at lumabas sa isa pa. Sa una, gusto ko lang tumingin, ngunit ang mga staff sa bawat tindahan ay nakangiti, bumabati ng may kabaitan. Hindi ako sanay rito. Sa Russia, malamig na salubong ang karaniwan sa pagpasok sa tindahan. Pumasok ako sa isang tindahan ng kosmetiko. Lumapit ang staff at nagtanong, "Saan po kayo galing?" "Russia," sagot ko. Agad siyang nagsalita sa Russian. Magandang araw, maligayang pagdating, at nagrekomenda pa ng mga produktong gustong gamitin ng mga Ruso. Paano niya nalaman iyon? Kamangha, mangha. Habang naglalakad, nagutom ako. Habang naghahanap ng restaurant, may ginang na tagalinis na naglilinis ng basura sa gilid ng kalsada. Biglang may dumaang lalaki, huminto, at tumango. "Salamat po," sabi niya, at bahagya siyang yumuko. Naiwan ako sa kinatatayuan ko. Nakita ko na ang ganitong tanawin sa airport. Mukhang hindi ito nagkataon. Masayang ngumiti ang ginang. "Uuwi na ah. Pupunta ka sa tutorial?" Sagot ng binata. Ang tanawing iyon ay labis na nakapagpabagabag sa akin. Ito ay isang bagay na hinding-hindi ko makikita sa Russia. Doon, ang mga tagalinis ay tagalinis lang. Ngunit dito, binabati sila ng mga tao at nakikipag-usap pa. "Lena, nakita mo ba iyon? Hindi ba't kakaiba?" Tanong ko. "Ano?" "Yung binata na bumati sa ginang na tagalinis. Hindi mo talaga maiisip iyon sa Russia." Naisip ni Ekaterina. "Oo nga. Sa bansa natin, parang hangin lang ang mga tagalinis." Sa sandaling iyon, may kirot akong naramdaman sa puso ko. Ang simpleng pagbati na nakita ko sa bansang ito ay nagdulot ng malaking pagkabigla sa akin. Hindi lang ito ordinaryong paggalang, kundi pagkakaiba sa kung paano tratuhin ang kapwa-tao. Pag-upo sa restaurant, puno pa rin ng tanawin na iyon ang isip ko. "Salamat po." Isang maikling salita, ngunit naglalaman iyon ng paggalang at pasasalamat. Sa 25 bansa na napuntahan ko, ang mga istruktura, pagkain at tanawin lang ang pinakialaman ko. Ngunit ang tunay na mahalaga ay hindi ko pinansin kung paano tratuhin ng mga tao ang isa't isa. Ang puso ng Ice Queen ay lalong nagkaroon ng lamat mula sa sandaling iyon. Kahit hindi ko pa namamalayan, ang Pilipinas ay hindi lamang isang transaksyon sa buhay ko, kundi isang turning point. Nasa restaurant, tinitingnan ang menu, hindi ko pa rin maalis sa isip ang tanawin. Ang sikat daw dito ay chicken adobo. "Gusto mo bang subukan?" sabi ni Ekaterina.
Itinuro ang menu. Gulo ang isip ko, ngunit tumango ako. Lumapit ang waiter para kunin ang order. Ang kakaiba, nang malaman niyang mga dayuhan kami, ipinaliwanag niya ng may kabaitan ang menu sa Ingles. Sa Russia, kung hindi ka marunong mag-Russian, karaniwan kang hindi papansinin. Nang ihatid ang pagkain, nagsimulang magpakita ang waiter kung paano ito kainin. Ito ay adobo. Kailangan mong ihalo ito sa sinangag at adobo sauce. Ngiting-ngiti siya habang nagpapakita. Ginaya ko siya ng walang alam. Ang matinding lasa sa bibig ko ay nagbigay sa akin ng sorpresa. Nakatayo pa rin ang waiter sa tabi namin, patuloy na ipinapaliwanag ang kultura ng pagkain ng Pilipinas. Lagi bang ganito ang serbisyo dito? Tanong ko. Siyempre. Ang mga customer ay parang pamilya namin. Ang sagot ay natural na lalo akong nagulat. Nang magbayad, kinuha ko ang credit card. Dayuhan kayo, hindi ba? May 10% discount kayo, sabi ng waiter. Bakit? Tanong ko. Dahil salamat po sa pagbisita sa bansa namin, walang malay na sagot ng waiter na nagpatahimik sa akin. Nang lumabas kami sa kalye, biglang umulan. Wala kaming payong. Habang naguguluhan kami, tumakbo ang staff ng katabing tindahan at inabutan kami ng payong. Okay lang, payong ito ng tindahan. Kahit saan nyo iwanan pagkatapos gamitin. Hindi ako makapaniwala, tinitigan ko siya. Talaga? Tumatawang umiling ang staff. Pilipinas ito, huwag kayong mag-alala. Habang naglalakad, may payong, sinabi ko kay Ekaterina, ang kakaiba ng mga tao sa bansang ito. Bakit sila ganoon kabait? Oo, ang babait. Kaya nakakapagduda. Sang-ayon din siya. Habang naglalakad, nakita namin ang isang matandang lalaki na nagbubuhat ng mabibigat na gamit pataas sa hagdan. Ang nakakagulat, agad na tumakbo ang mga kabataan sa malapit at tumulong. Walang nag-utos. Tingnan mo, Lena. Nangyari ulit. Sabi ko, kung sa Russia, sigurado akong dadaan lang sila. Tahimik akong nanood ng tanawin. May kirot na naman sa puso ko. Ang simpleng pagmamalasakit sa pagitan ng mga tao. Bakit ito nagpapaiyak sa akin? Sa LRT pabalik sa hotel, may sumakay na buntis. Agad na may ilang tao na tumayo at nagbigay ng upuan. Sa Russia, karaniwang nagkukunwari ang karamihan na hindi nakikita. Nang makabalik sa hotel, nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kisame, nag-iisip kung ano ang pagkakaiba ng bansang ito. Hindi lang ito simpleng kabaitan, kundi ang paraan ng paggalang sa isa't isa ay lubhang kakaiba. Si Ekaterina, na nasa tabi kong kama, ay nagsabing, aalis tayo ng maaga bukas, ngunit nakakahiya. Gusto ko pa sanang manatili. Hindi ako sumagot, ngunit ganoon din ang iniisip ko. 30 beses na akong sumakay ng eroplano, ngunit ito ang unang pagkakataon na ayaw kong umalis sa isang bansa. Napanaginipan ko noong gabing iyon na nasa subway ako ng Russia. Abuso sa sariling gawain ang mga tao sa paligid ko. Walang nag-uusap, ngunit may isang Pilipino na nakaupo sa tabi ko. Ngumiti siya at nagsabing, salamat po. Nang magising ako, may naramdaman akong dumadaloy sa mukha ko. Hinalikan ko, at luha iyon. Ang mainit na luha ay dumaloy sa mukha ng Ice Queen. Marahil ito ang salamangka na inihanda ng islang tinatawag na Pilipinas. Kinabukasan ng umaga, tinanaw ko ang labas ng bintana. Ang Maynila ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Ngayon ang araw ng pag-uwi, ngunit naramdaman ko na mabigat ang katawan ko. Nakapunta na ako sa 25 bansa, ngunit ito ang unang pagkakataon na ayaw kong umalis. Hindi ayaw umalis. Nagtataka ako kung saan nanggaling ang damdaming ito. Akala ko, wala akong damdamin, nagtatrabaho lang ako, tulad ng isang makina, ngunit ang karanasan kahapon ay nagdulot ng maliit na pagbabago sa loob ko. Anya, gising ka na? Mag-almusal na tayo, masiglang sabi ni Ekaterina. Nasa elevator kami pababa sa restaurant ng hotel. Ang mga tanawin na nakita ko kahapon ay nasa isip ko pa rin. Ang binata na bumati sa ginang na tagalinis.
ang mga kabataan na tumulong sa matanda at ang staff ng tindahan na nagpahiram ng payong. Ano ba talaga ang pagkakaiba ng bansang ito? Sa buffet breakfast, may mga pagkaing Pilipino at Western. Ang bahagi ng pagkaing Pilipino ay may kakaibang amoy. May mga putahe na hindi ko alam, iba't ibang kakanin sa steamer, at mainit na lugaw. Si Ekaterina ay matapang na pumili ng pagkaing Pilipino, ngunit ako, tulad ng dati, ay pumili ng tinapay at itlog. Ang pagiging konserbatibo ang ugali ko. Hindi ako nagtatangka, hindi ako sumusubok ng bago. Anya, subukan mo itong siopaw. Mainit at masarap. Rekomendasyon ni Ekaterina. Tiningnan ko ang puting siopaw. Parang may sabaw sa loob. Nagatubili akong kumuha ng isa at tinikman. Hindi inaasahan, masarap pala. Manipis ang balat, malambot ang laman, at masarap ang sabaw. Ibang-iba ito sa pagkain ng Russia. Kaya kumain pa ako ng ilan. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 8 taon na sinubukan ko ang lokal na pagkain sa hotel breakfast. Pagkatapos kumain, pumunta kami sa lobby para mag-check out. Biglang inabisuhan ng staff na naantala ng 4 na oras ang flight pabalik sa Russia. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi dahil sa pagkabalisa sa pagkaantala ng flight, kundi dahil sa hindi inaasahang kagalakan. 4 na oras. Mas maiintindihan ko pa ang lungsod na ito. Huwag kayong mag-alala. Nag-aalok kami ng libreng city tour. Paano ang 4 na oras na tour sa Maynila? Talaga? Nagningning ang mga mata ni Ekaterina sa pagtatanong. Opo, mayroon kaming dedicated guide na magdadala sa inyo sa pinaka-representatibong lugar ng Pilipinas. Ngumiti ang staff at inabutan kami ng isang magandang travel booklet. Kung sa Russia, malamang na sinabihan lang kami ng, pasensya na, maghintay kayo. Ang abala ng customer ay hindi kailanman naging responsibilidad nila, ngunit dito may libreng tour. Nakakagulat talaga. Pagkalipas ng 30 minuto, nakasakay kami sa isang minibus papunta sa sentro ng Maynila. Ang bus ay bago, komportable ang upuan. Mayroon pang malamig na tubig at wet wipes. Ang tour guide ay isang lalaking nasa edad 50, nakasuot ng malinis na uniform na may kabaitang ngiti. Sa perpektong Russian accent, ipinakilala niya ang kasaysayan at kultura ng Maynila. Mas magaling pa siya magsalita kaysa sa ilang Ruso na kilala ko. Ang galing niyo mag-Russian, sabi ko. Nag-aral ako para sa mga bisitang Ruso. Gusto ko ang literatura at musika ng bansa niyo. Si Tolstoy at Tchaikovsky ang paborito ko. Ang sagot na iyon ay nagpabigla ulit sa akin. Ang mga tao sa islang ito ay napakabukas at masigasig matuto tungkol sa labas ng mundo. Sa gitna ng tour, huminto kami sa isang maliit na restaurant. Pulang lantern, mga upuan na gawa sa kawayan, at mga water ink painting sa dingding. Dito, tikman natin ang sikat na street food ng Pilipinas, ang taho. Ang may-ari ay 3rd generation na. Nagtitinda na sa loob ng 15 taon, ipinakilala ng guide. Ang taho ay mainit na soft tofu na may arnibal, brown sugar syrup at sago. Si Ekaterina ay walang pag-aalinlangan na kumagat. Wow! Matamis at malambot. Sigaw niya, nanlalaki ang mga mata. Nag-ingat akong tikman. Ang labas ay malambot, matamis ang arnibal. Ibang-iba ito sa pagkain ng Russia. Mayaman ang lasa, kaya hindi ko mapigilan na kumain pa. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 8 taon na sinubukan ko ang lokal na pagkain. Nang makita kami ng may-ari, agad siyang nagdala ng halo-halo. Baka masyado kayong mabigat sa taho. Uminom kayo ng halo-halo. Ito ang pinakasikat na inumin sa Pilipinas. Ang nakakagulat, ang may-ari ay nagdala pa ng isang uri ng taho na may espesyal na sangkap at nagbigay pa ng libreng maliit na bowl ng buko pandan. Bakit nyo ginagawa ito? Nagtataka kong tanong. Gusto lang namin na magustuhan ninyo ang pagkain ng Pilipinas. Mag-uwi kayo ng magandang alaala tungkol sa Pilipinas. Masaya na sinanay dito.
Masayang ngumiti ang may-ari. Ang mga kunot sa gilid ng kanyang mata ay nagpapakita ng edad, ngunit ang kanyang ngiti ay napakainit. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang init sa puso ko. Hindi lang ito simpleng kabaitan, kundi pagmamalasakit na galing sa puso. Wala pa akong nakitang tao na ganoon kasigasig para lang magustuhan ng iba ang kanilang pagkain. Sa Rusya, karamihan ay kita lang ang pinakialaman. Pabalik sa bus, nakatingin ako sa labas ng bintana, nag-iisip. Saan nanggagaling ang init ng mga Pilipino? Bakit sila ganoon kabait sa mga estranghero? Maraming paghihirap ang naranasan ng Pilipinas. Nagkaroon ng giyera at kahirapan, kaya natutong magtulungan ang mga tao para mabuhay. Ang tradisyong ito ay nagpapatuloy hanggang ngayon, paliwanag ng guide. Nang marinig ko iyon, namasa ang mata ko. Ang pagkakaalala, ang pagpasa, ang pag-uugali ng bawat isa ay dahil sa naranasang sakit, kaya mas naging maingat sila. Sa daan pabalik sa hotel, bumulong si Ekaterina. Anya, ganyan ang pangarap kong lugar. Ang mga tao ay nagmamalasakitan. Tahimik akong tumango. Ang malamig na puso ng Ice Queen ay nagsisimula ng matunaw. Ang init ng Pilipinas ay nagbabago sa akin. Nasa daan papunta sa airport, nagpasya kaming maglibot pa sa Maynila. Mayroon pa kaming konting oras bago lumipad ang eroplano. Malinis ang kalsada, abala ang mga tao. Tingnan mo, tradisyonal na palengke. Sabi ni Ekaterina, itinuro ang isang lugar. Pagpasok sa palengke, ang maingay na atmosfera at iba't ibang amoy ay bumungad sa amin. May isda, gulay, karne, at mga pagkaing hindi ko alam. Ang palengke sa Russia ay karaniwang madilim at mamasa-masa, ngunit dito malinis at maayos. Tumingin-tingin lang, mga ma'am, masayang bati ng mga tindera. Si Ekaterina ay huminto sa isang tindahan ng lechon. Ang lechon daw ay sikat dito. Hindi ba't kakaiba sa mga nakain natin? Gusto mo bang subukan? Baka masyadong mataba, pigil ko. Ngunit umorder na siya ng dalawa. Dalawa, sabi ni Ekaterina, nagpakita ng dalawang daliri. Ang ginang na may-ari ay nagsimulang maghiwa ng lechon. Ang malutong na balat ng lechon ay inilagay sa ibabaw ng mainit na kanin. Napakainit ng tanawin. Walang ganitong pagkain sa Russia. Halika, nanay, tikman mo. Hindi ka magsisisi, iniabot sa akin ng may-ari ang isang plato. Nag-atubili akong tikman. Wow! Ang aroma ay kumalat sa bibig ko. Ang baboy ay malambot, matindi ang lasa ng marinade. Pareho ang reaksyon ni Ekaterina. Ang sarap! Sabay naming sabi. Nang makita kami ng may-ari, masaya siyang tumawa. Ngunit ang mas nakakagulat, ang may-ari ay nagsimulang gumawa ng isang bagong plato ng lechon. Dito, naglagay si nanay ng sarili niyang espesyal na pampalasa. Gusto kong matikman niyo ang lasa. Akala namin ay sisingilin niya kami, ngunit hindi. Gusto lang niya na makakain kami ng masarap. Wala pa akong naranasan na ganoong taos-pusong pagmamalasakit. Sa Russia, karaniwang kita lang ang pinakialaman. Huwag na po, busog na kami. Nahihiya kong sabi. Okay lang. Ganyan ang mga dayuhan. Ang anak ni nanay, nung pumunta sa ibang bansa, matagal din siyang nasanay sa pagkain doon. Ang salita ng may-ari ay nagpabigat sa puso ko. Ang bagong plato ng lechon ay talagang masarap. Tama lang ang alat at tamis. Ang laman ay malambot. Nagbigay pa ng libreng itlog ang may-ari. Masarap, bumalik kayo sa bansa namin. Masaya siyang tumawa. Nang magbayad, nakakagulat ang presyo. Napakamura. Kung sa Russia, tiyak na mas mahal ang sisingilin sa mga dayuhan. Masyadong mura. Magdagdag pa kami, sabi ko. Ngunit kinawayan lang ng may-ari ang kamay niya. Paglabas sa palengke, sinabi ni Ekaterina, ang mga tao dito, mas mahalaga sa kanila ang kabaitan kaysa sa pera. Tumango ako. Oo, ang mga tao rito, mas mahalaga sa kanila
ang tao kaysa sa material. Ang pagmamalasakitan ang pundasyon ng lahat ng ginagawa nila. Tiningnan ko ang relo. Kailangan na naming pumunta sa airport. Nasa taxi kami. Papunta sa airport. Ang tanawin ng Maynila sa labas ng bintana ay malalim na nakatatak sa puso ko. Matataas na gusali, malinis na kalsada. Higit sa lahat, ang mainit ng ngiti ng mga tao. Ang taxi ay malinis. Ang driver ay may nakasabit na Santo Niño sa harapan ng kotse. Siguro, nasa 50s siya. Nakasalamin, mukhang mabait. Saan kayo galing? Tanong niya sa simpleng Ingles. Russia. Sagot ko. Agad siyang nagsabi ng ilang pangalan ng lungsod sa Russia. Moscow, St. Petersburg, Vladivostok. Sinabi pa niya ang ilang pangalan ng mga awit sa Rusya. Nang makita niya ang pagkabigla ko, ngumiti siya. Ang mundo ay isang global village. Magkaibigan tayong lahat. Nakita ko ang mga pelikula ng Russia. Gusto ko ang kultura nyo. Ang salitang iyon ay labis na nakaantig sa akin. Sa Russia, ang mga taxi driver ay karaniwang tahimik, abala sa pagmamaneho. Ngunit ang driver na ito ay nakikipag-usap sa amin na parang kaibigan. Ang puso ng Ice Queen ay tuluyang natunaw. Nasa daan papunta sa Ninoy Aquino International Airport. Ang Pilipinas, na nakita ko sa bintana ng taxi, ay kamangha-mangha. Malinis na kalsada, maayos na trapiko. Higit sa lahat, masaya ang ekspresyon ng mga tao. Sa Russia, karamihan ay galit ang mukha o mukhang nagagalit. Maraming motorsiklo sa tabi ng kalsada, ngunit sumusunod sila sa batas trapiko. Naghihintay sila ng matiyaga sa pulang ilaw, walang nagpapiape ng busina. Isang tanawin na imposible sa Moscow, paano ang ritmo ng buhay ng mga Pilipino? Nagtataka kong tanong, hindi mabilis, hindi mabagal. Tamang-tama lang. Sagot ng driver. Naniniwala kami na ang dahan-dahan ay nagdudulot ng magandang resulta. Ang salitang iyon ay puno ng pilosopiya. Sa Russia, nagmamadali ang lahat, walang pasensiya, may konting oras pa. Gusto niyo bang tumingin-tingin sa malapit? Tanong ni Ekaterina. Nang marinig iyon, sabi ng driver, dadala ko kayo sa lugar na pinupuntahan ng mga lokal, hindi tourist spot, kundi ang totoong buhay ng mga Pilipino. Bumaba kami sa taxi at nagsimula kaming maglakad sa kalsada malapit sa airport. Ang hangin ng dagat ay nakaka-relax. Maliwanag ang langit, iba sa maulap na langit ng Russia. Isang maliit na komunidad ito. Hindi malawak ang kalsada, ngunit malinis. May mga tropikal na puno na hindi ko alam, berde na berde. Habang naglalakad, nakita namin ang isang matandang babae na nagtutulak ng kariton. Puno ng prutas ang kariton, mangga, saging, pinya. Mukhang tindahan ng prutas, mukhang mabigat ang kariton. Biglang, tumagilid ang kariton ng kumaliwa. Sumabit ang gulong sa gilid ng kalsada at nagsimulang gumulong ang mga prutas. Kung sa Russia, karamihan ay dadaan lang. Sa totoo lang, iyon din ang naisip ko. Sa loob ng 8 taon, nasanay ako na hindi pumapansin sa problema ng mga estranghero. Ngunit ang nakakagulat, 2 high school students at isang lalaki na nakasuot ng suit ang agad na tumakbo para tumulong. Tumulong sila na pulutin ang mga prutas na gumulong at maingat na inilagay sa kariton. Pagkatapos, sabay nilang itinulak ang kariton pabalik sa kalsada. Walang nag-alinlangan, walang natakot na madumihan ang damit. Nanay, okay lang po ba kayo? Nag-aalala nilang tanong. Ang matandang babae ay mukhang nagulat, ngunit agad nang umiti. Patuloy siyang tumatango sa pasasalamat. Ang mas nakakagulat pa, pagkatapos nilang tumulong, bumili pa sila ng prutas sa matandang babae bago umalis. At ang ibinayad nila ay mas malaki pa kaysa sa presyo. Nanay, mag-ingat po kayo, sabi ng isang estudyante habang umaalis. Tingnan mo, Anya, sabi ni Ekaterina, na nanginginig ang boses. Hindi lang sila tumulong,
kundi inisip din nila ang kita at dangal ng matandang babae. Tiningnan ko ang tanawin, namasa ang mga mata ko. New York, Paris, Moscow. Wala pa akong nakitang ganitong tanawin sa anumang malaking syudad. Hindi lang ito simpleng kabaitan, kundi isang paraan ng pamumuhay na nagpapakita ng pagmamalasakitan. Isang kultura na itinuturing ang estranghero bilang pamilya. Lumapit kami at bumili ng prutas. Ang mangga ay matamis, ang saging ay mabango. Masayang ngumiti ang matandang babae. Nagbigay pa siya ng dagdag. Dayuhan kayo ah. Kumain pa kayo ng prutas namin. Sikat sa buong mundo, puno ng sustansiya. Ang accent niya ay lokal, ngunit ang kanyang mga mata ay napakainit. Malalim ang mga kunot, ngunit ang ngiti niya ay bata. Sa sandaling iyon, napagtanto ko ang kahandaan na tumulong sa estranghero. Iyan ang tunay na development ng Pilipinas. Kumakain ng prutas, naglalakad kami. Biglang may matandang lalaki na natumba. Mukhang hindi siya okay. Agad na tumakbo ang mga tao sa paligid para tumulong. Ang iba ay tumulong na itayo ang matanda at paupuin sa lilim. May isa pa na humingi ng malamig na tubig sa kalapit na tindahan. Pati ang mga dumaang rider ng motorsiklo ay huminto at nagtanong kung kailangan ng tulong. Lolo, parating na po ang ambulansiya. Huwag po kayong mag-alala. Inaliw ng mga tao ang matanda. Anya, ang mga tao parang isang pamilya. Ang paraan nila ng pag-aalaga sa isa't isa, paghanga ni Yekaterina. Tahimik akong nanood ng tanawin. Napagtanto ko, sa loob ng 8 taon, ang nakita ko lang ay mga istruktura, pagkain, at tanawin. Ngunit hindi ko nakita ang tunay na mukha ng isang bansa. Ang koneksyon sa pagitan ng mga tao ang pinakamagandang tanawin ng isang lugar. Nasa daan pabalik sa airport. Tahimik kaming dalawa. Nalubog sa sariling pag-iisip. May nagbabago sa loob ko. Ang yelo na nagpoprotekta sa puso ko sa loob ng 8 taon ay unti-unting natutunaw. Ang malamig na puso ng Ice Queen ay mainit na natutunaw. Anya, pag-uwi mo, ano ang pinakamamimiss mo? Tanong ni Yekaterina. Nag-isip ako at sumagot. Ang mga tao, ang ngiti nila, ang pagmamalasakit nila, at ang paraan ng pagtrato nila sa isa't isa. Nakarating sa airport, nakaramdam ako ng kakaiba. Parang aalis ako ng bahay. Nakakatawa. Isang gabi lang ako rito, ngunit nagbigay sa akin ang bansang ito ng pakiramdam na parang bahay. Nasa daan papunta sa departure hall, lumingon ako sa huling pagkakataon sa Pilipinas. Nag-iisip, kailangan kong bumalik. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito transaksyon, kundi para sa isang tunay na pagkikita. Bago sumakay ng eroplano pabalik sa Russia, bumili ako ng souvenir sa duty-free shop. Isang keychain na may hugis na Philippine Eagle. Hindi lang ito ordinaryong souvenir, kundi patunay na nagdulot ng pagbabago ang isang bansa sa puso ko. Ang puso ng Ice Queen ay nagsimulang magliyab ng isang maliit at mainit na apoy. Isang apoy na ibinigay ng islang tinatawag na Pilipinas. Nakatayo sa harap ng customs, punong-puno ng panghihinayang. Isang gabi lang ako nanatili, ngunit ganoon na ako ayaw umalis. Ito ang unang pagkakataon. Si Yekaterina, pareho ang pakiramdam. Tumitingin-tingin siya sa paligid at bumuntong hininga. Nababaliw na. Isang araw lang, pero minahal ko na ang bansang ito. Tumawa siya. Hindi ka baliw, seryoso kong sagot. Ang lugar na ito ay talagang espesyal. Pagdaan sa customs, pumasok sa duty-free area. May konting oras pa bago lumipad ang eroplano, kaya dahan-dahan kaming naglakad. Mga kosmetiko ng Pilipinas, tradisyonal na handicrafts at iba't ibang kakanin. Karaniwan, dadaan lang ako. Ngunit ngayon, ang bawat bagay ay may sariling kahulugan. Tingnan mo, Anya, masayang itinuro ni Yekaterina. Hindi ba't siya yung ginang na nagbenta sa atin ng lechon kahapon? Nag-usisa akong tumingin. Talagang ang ginang iyon sa palengke. May kasama siyang nagtutulak ng maleta. Magandang araw po.
Lumapit kami at bumati. Nagulat ang ginang. Pagkatapos, masaya siyang tumawa. Oh, kayo pala yung dalawang dalaga na kumain ng lechon kahapon. Bakit kayo nandito? Uuwi na kami ngayon. Kayo po? Hahatid ko ang anak ko sa Russia para mag-aral. Ang sagot na iyon ay lalong nagpabigla sa amin. Talaga? Saang lungsod? Moscow. Mag-aaral ng musika. Ngumiti ang anak ng ginang. Biglang naramdaman ko ang init sa puso ko. Ang taong ganoon kabait sa amin kahapon, nakita ko ulit ngayon bilang isang ina na naghahatid sa kanyang anak sa Russia. Ang liit talaga ng mundo. Nakatira ako sa Moscow. Kung kailangan nyo ng tulong, maaari kayong kumontak sa akin. Inabot ko sa kanya ang calling card ko. Nagpapasalamat na tinanggap ng ginang ang calling card. Talaga? Maraming salamat sa inyo. Unang beses ng anak ko sa Russia, kaya nag-aalala ako. Bigla siyang kumuha ng isang bagay mula sa bag niya. Isang maliit na cloth pouch. Souvenir ito ng Pilipinas. Tanggapin mo bilang lucky charm. Sa sandaling iyon, hindi ko na napigilan ang luha ko. Isang estranghero na nakilala ko lang kahapon, nagbigay sa akin ng regalo na parang matandang kaibigan. Ito ang unang beses na nangyari sa akin. Maraming salamat po. May regalo rin ako para sa anak nyo. Kinuha ko ang Russian chocolate mula sa bag ko. Ito ang pinakasikat na chocolate sa Russia. Nagpalitan kami ng regalo ng bansa namin. Hindi lang ito pagpapalitan ng bagay, kundi pagpapalitan ng puso. Tumunog ang anunsyo sa airport. Nagsisimula na ang boarding para sa flight papuntang Russia. Nagpaalam kami sa ginang nang may panghihinayang. Magkita tayo sa Moscow Nasa daan papunta sa gate. Dumaan ako sa restroom. Doon, nakita ko ulit ang ginang na tagalinis na nakita ko kahapon sa airport. Nakasuot pa rin siya ng orange na uniform. Maputi ang buhok, ngunit mabilis pa rin ang kilos. Ang nakakagulat, naaalala niya pa ako. Oh, ikaw yung dayuhang dalaga na dumating kahapon Uuwi na? Hindi ko siya nakilala, ngunit nakilala niya ako. Biglang naramdaman ko ang init sa puso ko. Sa gitna ng abalang airport, paano niya naaalala ang isang dayuhan na nakita lang niya minsan kahapon? Opo, uuwi na po ako ngayon. Paano niyo po ako naaalala? Tanong ko, labis na naantig. Naalala ni nanay ang mga dayuhang flight attendant. Gusto kong malaman kung ano ang tingin ninyo sa Pilipinas. Sana mag-uwi kayo ng magandang alaala. Masaya siyang tumawa. Ang mga kunot sa gilid ng kanyang mata ay namukadkad na parang bulaklak. Pagkatapos, kumuha siya ng isang maliit na keychain mula sa bulsa ng kanyang damit. Hugis ito ng Philippine Eagle. Souvenir ito ng Pilipinas. Tanggapin mo, baka walang halaga, ngunit galing ito sa puso ni nanay. Sa pagkakataong ito, hindi ko na napigilan ang luha ko. Ang luha ay tuloy-tuloy na dumaloy, parang sirang perlas. Nagpunta na ako sa mga airport sa buong mundo. Ngunit ito ang unang pagkakataon na may tagalinis na tumitingin sa akin bilang tao. Naaalala ako at binibigyan ako ng regalo. Sa Russia, ang mga tagalinis ay nasa ilalim ng lipunan. Walang nagmamalasakit sa kanila. Ngunit ang ginang na ito ay mukhang puno ng dangal at init. Maraming salamat po. Hinding-hindi ko po kayo makakalimutan, nanginginig ang boses ko. Nang makita niyang umiiyak ako, hinaplos niya ang balikat ko. Alalahanin mo ang magandang lugar sa Pilipinas at alalahanin mo na maraming mabubuting tao sa mundo. Hinawakan niya ang kamay ko. Bumalik kayo ulit Pilipinas ito, laging welcome kayo. Ang kamay niya ay magaspang, ngunit napakainit, parang kamay ng isang ina. Nanginginig kong tinanggap ang keychain at naglakad papunta sa gate. Nang makita ni Ekaterina ang luha ko, nagulat siya. Anya, ngayon lang kita nakitang umiyak. Ngayon lang din ako nakakita sa sarili kong umiyak. Tumatawa kong sagot habang dumadaloy pa rin ang luha. Sa loob ng ilang taon, akala ko wala na akong luha. Akala ko nagyelo na ang puso ko. Ngunit ang init ng Pilipinas ay nagpabalik sa akin ng pagkatao. Nang sumakay sa eroplano,
Tinanaw ko ang Pilipinas sa bintana sa huling pagkakataon. Palubog na ang araw. Naging ginto ang kalangitan. Hindi na ito transaksyon. Ito ay isang turning point sa buhay ko. Ang kanlungan ng kaluluwa ko. Nasa eroplano, tinitingnan ko ang keychain. Nag-iisip. Ang Pilipinas ay mayroong mas advanced na bagay kaysa sa teknolohiya. Iyon ay ang puso na nagmamalasakit at naggalang sa isa't isa. Iyan ang tunay na pag-unlad. Nang lumipad ang eroplano, nagkaroon ako ng bagong desisyon sa puso ko. Ang Ice Queen ay wala na. Ang init ng Pilipinas ay nagbago sa akin ng tuluyan. Ngayon, handa na akong bumalik sa Moscow at ipasa ang init na iyon. Ngunit hindi ko alam na ang kuwento ko sa Pilipinas ay magdudulot ng malaking reaksyon sa internet. Pagdating sa Moscow, ginawa ko ang unang naiiba na ginawa ko sa loob ng 8 taon. Ibinahagi ko sa social media ang karanasan ko sa Pilipinas. Akala ko, ang Pilipinas ay isang transaksyon lang, ngunit 2 araw na karanasan lang ang nagbago ng buhay ko ng tuluyan. Ang mga tao dito ay nagturo sa akin kung ano ang tunay na init. Isinulat ko ang tungkol sa ginang na tagalinis sa airport, ang ginang na nagbenta ng lechon sa palengke, at ang libu-libong maliliit na kabaitan na ibinigay ng mga estranghero. Ipinakita ko ang kanilang mga ngiti, ang kanilang pasensiya, at ang kanilang pagmamalasakit sa mga estranghero. Ang reaksyon ay hindi inaasahan. Libu-libong komento mula sa buong mundo ang pumasok. Ibinahagi nila ang kanilang karanasan sa Pilipinas. Naramdaman ko rin ang parehong init sa Pilipinas. Ang mga Pilipino ay talagang iba. Napakaganda ng puso nila. Ang lugar na iyon ay nagpabalik sa akin ng pananampalataya sa kabutihan ng tao. Nang naligaw ako sa Pilipinas, may isang estranghero na naghatid sa akin ng 10 minuto. Pagkalipas ng 1 linggo, binigyan ako ng eroplano ng isang espesyal na alok. Magbubukas sila ng regular na ruta papuntang Pilipinas. Gusto nila na maging cabin chief ako at maging responsable sa cultural exchange sa pagitan ng Russia at Pilipinas. Hindi ako nag-alinlangan. Sumagot ako agad ng oo. Gusto kong tumapak ulit sa mainit na lupaing iyon. Pagkalipas ng 2 buwan, nakatayo ulit ako sa Ninoy Aquino International Airport. Ngayon, hindi ako nandito para mag-overnight, kundi para simulan ang pangarap kong trabaho. Naglakad ako sa parehong restroom, nakita ko ulit ang ginang na tagalinis. Nang makita niya ako, masaya siyang bumati. Bumalik ka, alam ni nanay na babalik ka. Ako na po ang responsable sa flight papuntang Pilipinas ngayon. Madalas na po akong pupunta rito, nanginginig kong sabi. Ang galing, welcome home, home. Ang salitang iyon ay nararamdaman na tama. Ang Pilipinas ay talagang naging pangalawang tahanan ko. Pagkalipas ng 6 na buwan, nag-apply ako para sa pangmatagalang paninirahan sa Pilipinas. Gusto kong mag-aral ng Tagalog at mas maunawaan ang kultura ng islang ito. Pagkalipas ng 1 taon, nagbukas ako ng isang maliit na Russian Cultural Center sa Maynila. Gusto kong ipakilala sa mga Pilipino ang bansa ko, tulad ng pagpapakita nila ng init sa akin. Ang ginang na nagbenta ng lechon ay madalas na bumibisita sa akin. Ang anak ko ay masaya sa pag-aaral ng musika sa Moscow dahil sa iyo nakapag-adjust siya ng maayos. Ang ginang na tagalinis, pagkatapos magretiro, ay madalas ding pumupunta sa center ko. Ipinakilala mo ang Pilipinas sa mundo. Proud niyang sabi. Hindi po. Ang Pilipinas ang nagbago sa akin. Hindi ako ang nagpakilala sa Pilipinas. Pagkatapos ng 1 taon na paninirahan sa Pilipinas, mas naintindihan ko kung ano ang espesyal sa lugar na ito. Araw-araw, pumupunta ako sa tradisyonal na palengke para mamili ng gulay. Binabati ako ng mga tao. Andiyan na si Anya. Parang miyembro na ako ng komunidad. Ang mga nagtitinda ng gulay ay pumipili ng pinakasariwang gulay para sa akin. Ang ginang na nagbebenta ng prutas ay pinatitikim muna ako kung matamis ba. Ang lalaking nagtitinda ng isda ay nagtuturo sa akin kung paano pumili ng pinakasariwang isda. Ang pakiramdam na tanggapin
ay hindi ko naranasan sa Russia. Sa Moscow, hindi nagpapansinan ang mga kapitbahay. Ngunit sa Pilipinas, naramdaman ko ang init ng komunidad. Ang pag-aaral ng Tagalog ay masaya. Ang teacher ko ay si Teacher Chen, nasa 60s. Retired na siya, dating teacher ng Tagalog. Matiyaga siyang nagtatama ng pronunciation at tono ko. Anya, kailangan tama ang tono ng salitang, okay lang, dahan-dahan, mahirap ang Tagalog, malaki na ang improvement mo. Ang salitang iyon ay nagbigay sa akin ng malaking lakas. Minsan, umaakyat kami sa bundok kasama ang mga kaibigan kong Pilipino, Bundok Apo, Taal Volcano. Ang kalikasan ng Pilipinas ay napakaganda, ngunit ang mas maganda ay ang oras na ibinahagi ko sa mga kaibigan. Ang kaibigan kong Pilipino ay si Yating, isang nurse. Masayahin at mabait siya. Palagi niya akong inaalagaan bilang isang dayuhan. Malaki na ang ipinagbago mo, Anya, sabi ni Yating. Malamig ka nung dumating ka. Konti lang ang salita mo. Ngayon, mas mainit ka na. Nagpapatawa ka pa. Ngumiti ako. Ang Pilipinas ang nagbago sa akin. Ang mga tao dito ang nagturo sa akin kung paano gamitin ang puso para damhin ang buhay. Sa araw ng Pasko, inanyayahan ako ng pamilya ni Yating para mag-ihaw. Kahit dayuhan ako, tinrato nila ako na parang pamilya. Masaya kaming nag-ihaw sa ilalim ng buwan, nagbahagi ng pagkain. Ang atmosfera ay mainit, puno ng kaligayahan. Isang araw, sa LRT, nagkaroon ng emergency. Isang matandang lalaki ang nawalan ng malay. Agad na tumulong ang mga tao sa paligid. May tumawag ng emergency. May nagbigay ng first aid. May nagpanatili ng kaayusan para walang masyadong tao. Tumulong din ako. Ginamit ko ang Tagalog ko para aliwin ang asawa ng matandang lalaki. Hinawakan ng ginang ang kamay ko. Salamat sa iyo. Ang galing mo. Magtagalog. Sa sandaling iyon, alam ko na, hindi na ako dayuhan. Isa na ako sa komunidad na ito. Kaya kong magbigay ng kontribusyon sa komunidad na ito. Pagkalipas ng 3 taon, nakatayo ako ngayon sa Ninoy Aquino International Airport. Hindi para umalis, kundi para salubungin ang isang espesyal na bisita. Si Ekaterina ay darating sa Pilipinas para magtrabaho. Tinanggap siya sa isang kumpanya ng eroplano sa Pilipinas. Magsisimula siya ng bagong buhay sa Maynila. Nang malaman niya ang kwento ko sa Pilipinas, agad siyang nag-apply para sa trabaho rito. Nang makita ko siyang lumabas sa arrival hall, naaalala ko ang sarili ko. 3 taon na ang nakalipas, ang Ice Queen, malamig at puno ng pagdududa sa lahat. Ngayon, ang mga mata niya ay may pagkabalisa, ngunit may pag-asa rin. Tumakbo si Anya at niyakap ako. Nagbago ka talaga. Mas masigla ka na at mas mainit. Talaga, tanong ko, puno ng pasasalamat. Dati, ang mata mo ay malamig na parang yelo. Ngayon, parang araw ng taglagas, mainit. Sumakay kami sa bus papuntang Maynila. Si Ekaterina ay mausisa na tumitingin sa labas ng bintana. Tulad ko, 3 taon na ang nakalipas. Ngunit ang pagkakaiba, maaari ko na siyang ipakilala sa lahat. Dito ba, ang lugar na nagbago sa iyo? Hindi lang lugar, sagot ko. Tinitingnan ang pamilyar na tanawin. Mga tao. Ang Pilipinas ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na init ng tao. Mararamdaman mo rin iyon. Nang makarating sa Maynila, dinala ko siya sa tradisyonal na palengke. Naging ritual ko na ito. Ang bawat kaibigang Ruso na dumating sa Pilipinas, dinadala ko sila rito. Ang ginang na nagbenta ng lechon ay labis na natuwa nang makita kami. Nasa 70s na siya, ngunit malakas pa rin. Anya, nagdala ka ng bagong kaibigan. Masaya niyang sabi sa matatas na Tagalog. Sinubukan pa niyang mag-Ingles. Welcome to the Philippines. Isa rin siyang Ruso. Nagsisimula siyang magtrabaho dito, ipinakilala ko siya sa Tagalog. Ang Tagalog ko ay matatas na ngayon.
Agad na gumawa ang ginang ng espesyal na lechon. Ang marinade ay mas banayad, mas pino ang hiwa. Nagdagdag pa siya ng gulay. Ang mga dayuhan, kailangan nilang masanay muna. Pagkatapos, subukan ang orihinal na lasa. Nang makita ko ang pagkabigla ni Yekaterina, naaalala ko ang sarili kong pagkagulat. Noong una, ang pakiramdam na alagaan ng isang estranghero ay hindi ko makakalimutan. Magugustuhan mo rito, sabi ko sa kanya. Nang gabing iyon, sa maliit kong apartment, nagtanong si Yekaterina, "Nagsisisi ka ba na umalis sa Russia?" Nag-isip ako. Hindi ako nagsisisi kahit konti. Nakita ko ang tunay kong sarili rito. Sa Russia, isa lang akong malamig na makina. Ngunit sa Pilipinas, natuto akong maging tao. Talaga bang nawala na ang Ice Queen? Nawala na. Ang init ng Pilipinas ang nagtunaw sa lahat ng yelo ko. Ngayon, ako si Anya. Isang ordinaryong tao na marunong tumawa, umiyak, at magmahal. Kinuha ko ang keychain na Philippine Eagle na bigay ng ginang na tagalinis at ang cloth pouch na bigay ng ginang na nagbenta ng lechon. Sa loob ng 3 taon, kasama ko sila, hindi lang sila souvenir, kundi 2 simbolo ng pagbabalik ng aking pagkatao. Sa tuwing nakikita ko sila, naaalala ko ang init na itinuro sa akin ng Pilipinas. Seryosong tiningnan ako ni Yekaterina. Gusto ko ring magbago tulad mo. Sa Russia, pakiramdam ko, magiging isa akong Ice Queen ulit. Kaya mo iyan. Matatag kong sabi. Hinawakan ang kamay niya. Ang Pilipinas ay mayroong salamangka na nagpabago sa tao para maging mas mabuti. Ang mga tao rito ay tutunawin ang yelo sa puso mo sa pamamagitan ng init. Kinabukasan ng umaga, pumunta kami sa observation deck ng Manila Ocean Park para tanawin ang buong lungsod. Ang sikat ng araw ay naglalabas ng ningning. Ang lungsod na ito ay puno ng kwento, bawat sulok ay may mainit na alaala, sabi ko. Bawat tao ay may mabait na kwento. Sabihin mo sa akin ang pinakamahalaga mong alaala, hiling ni Yekaterina. Naalala ko ang ginang na tagalinis na nakilala ko noong unang araw ko sa airport. Ang salitang, "Salamat po," ang nagbago ng takbo ng buhay ko. Minsan, ang pinakamaliit na kabaitan ay nagdudulot ng pinakamalaking epekto. Isang salita, isang ngiti, isang maliit na pagmamalasakit, maaari itong magbago ng buhay ng isang tao. Ngayon, araw-araw, sinasabi ko ang salamat po sa mga service staff. Hindi lang sa kanila, kundi sa mga tagalinis, pulis, nurse, teacher, driver, na nagbibigay ng kontribusyon sa lipunan. Natuto akong makita ang halaga ng bawat tao. Sa loob ng 3 taon, natutunan ko ang pilosopiya ng buhay ng mga Pilipino. Ang bawat tao ay itinuturing na mahalaga, magmalasakitan sa paligid, magpakita ng pagmamahal sa maliliit na bagay, at maniwala sa kabutihan ng tao. Ang mga kaibigan ko sa Russia na bumalik na, sinabi nilang nagbago ako, naging mainit ka na, at mas kaakit-akit. Sabi nila, ang ngiti mo ay mukhang mas totoo. Gusto kong ibalik ang init na ito sa Russia. Ngunit alam ko na ang pagbabago ay nangangailangan ng oras at determinasyon. 3 taon ang ginugol ng Pilipinas para baguhin ako. Siguro, kailangan ko ring gumugol ng buong buhay ko para iparamdam sa mas maraming tao ang init na ito. Sa tuwing may kaibigang Ruso na dumating sa Pilipinas, dinadala ko sila sa palengke para makita ang ginang na nagbenta ng lechon. Lagi niyang sinasabi, "Tinatanggap kayo ng Pilipinas. Lahat tayo ay isang pamilya." At ginagawa niya ang pinakamahusay na pagkain na parang ginagawa niya ito para sa sarili niyang mga anak. Ito ang Pilipinas. Hindi dahil sa advanced na teknolohiya, hindi dahil sa magagandang tanawin, kundi dahil ang puso ng mga tao ay maganda, dahil naniniwala ang mga tao rito sa kapangyarihan ng pag-ibig at kabaitan. Nakatayo sa observation deck, sinabi ko kay Yekaterina, "Welcome sa lugar na magbabago ng buhay mo.
humanda ka na yakapin ng init. Ang simoy ng hangin ay umiihip, ang Maynila ay nagniningning sa ilalim namin. Tulad ng sinabi ng ginang na tagalinis 3 taon na ang nakalipas, bumalik kayo ulit. Anak, bumalik na ako. Hindi lang bumalik, kundi naninirahan dito. Ito ang tahanan ko, ang ugat ko, ang kinabukasan ko. Tapos na ang kwento ng Ice Queen. Ngunit nagsisimula pa lang ang kwento ni Anya, ang anak ng Pilipinas.